Ito, mayroong post ni General Orlando De Leon. Isinare lang niya yung article ni Mr. Jarius Bundok, columnist sa Philippine Star. So, posted ito 5 hours ago. Ang title sa article o opinion ni Mr. Jarius Bundok is, "Beware of rice shortage when government set price cap." Magkakaroon, according to Mr. Jarius Bundok, magkakaroon ng rice shortage. Kasi ang plano ng gobyerno by January 20, meron ng limit sa presyo ng bigas. Parang price cap. Okay. So, ito, January 15, ngayong araw na ito, na i-publish sa Philippine Star itong article ni Mr. Jarius Bundok. So, sabi niya, ngayong January 20, next Monday, kasi 15 ngayon eh. Once the Department of Agriculture sets a maximum suggested retail price on January 20, rice will vanish from market stalls. Retailers will stop selling rather than lose money. Medyo nakaka-alarma ito na, anyway, opinion lang ito ni Mr. Jarius Bundok. Nasa atin nang mag-analyze kung posible ba itong mangyari. Okay. Secretary Francis Tio Laurel's problem will worsen into rice shortage. Kasi ang desisyon galing sa DA, mag-set sila ng limit sa presyo ng bigas. Shortage will incite rampage. Recall the looting in Rizal after Superstorm Ondoy in 2009 and in Leyte after Super Typhoon Yolanda in 2014. Starving folk know no law. Talagang magpapanik buying ang mga tao pag kulang ang supply ng bigas. Yon ang nakikita ni Mr. Jarius Bundok. Okay. Magkano ba ang presyo ng bigas ngayon? At magkano ang limit na iset ng DA? Okay. Tio Laurel finds unacceptable present rates of 62 to 64 per kilo. There should be no 60 per kilo of imported rice. It's profiteering. Yan ang stand o opinion ng DA Secretary na okay naman. Gusto niyang ibaba ang presyo, that's good. Sana matuloy. So, ito yung imported, yung premium rice. 60 to 64 per kilo. So, magkano ang gusto ni Tio Laurel, DA Secretary? Tio Laurel maximum suggested retail price will be 58 per kilo of imported stock. So, mataas pa rin, 58. Kaya nga, baka ito yung premium, yung pangmayaman. Sabi ni, tuloy ko lang, basahin ko lang itong article ni Mr. Jarius. Tio Laurel seems to anticipate doomsday and so confusedly say, it's not a suggestion, it's not a price cap either. Ano ba ito? Magulo. Starting Monday, 58 ang dapat na kilo ng bigas, presyo yung premium. Kaya lang, ano daw ito? Hindi suggestion, hindi order, hindi command, hindi naman price cap. Ano ito? So, malabo. So, that there's a rice price cartel is certain. Yan. Merong namumuong rice price cartel ba? Yung sindikato. Ito yung nagagalit na po si Speaker Martin Romualdez. Kaya, I think, December.
bago mag-Christmas. Nag-declare ang Speaker of the House ng all-out war against rice price cartel o yung mga ganid, greedy businessmen. Hindi namin papayagan ito. The House of Representatives will do something to stop this. I don't know kung ano sabi. Hindi maganda. Wow. Ang galing, ang sipag. Ang tanong, trabaho ba yun ng Speaker of the House? Di ba, ang nagsasalita nun, dapat ang executive, ang presidente ba, o ang DE secretary, o I don't know, DTI ba? Eh bakit si Speaker of the House ang nagde-declare ng all-out war against itong rice price cartel, itong mga profiteers ba? Totoo naman, dapat mababa na ang presyo ng bigas ngayon, yung imported. Kailang, bakit mataas pa rin? Kasi may sindikato, cartel, presyo, rice price cartel. So, Agri-Sector Representative Nicanor Briones says that less than 10 importers, wholesalers control 3/4 of the supply. Nagkaroon po ng Quinta Committee hearings. So, na-invite sa Quinta hearing 7 importers, wholesalers, warehouses, retailers, and dealers. Okay. Sabi ni Congressman Briones, 3 of the 7 are all of the above and thus dictate rates. Okay. So, kung sino yung importer, siya rin yung wholesaler, siya rin yung retailer. Hindi mo talaga, no? Talaga makontrol ang presyo. Dapat sana kung ako yung importer lang ko. Pag kumita na ako ng, say, 5 pesos per kilogram, happy na ako. So, ipasa ko ngayon sa wholesaler. So, dapat yung wholesaler, ibang tao yun. So, yung wholesaler, patungan din niya ng 3 pesos. Yun na yun. Ang wholesaler, ibasa niya na sa retailer. Ang retailer, patungan lang niya ng 2 pesos. Ang mga retailer, yun yung nandyan sa 2 pesos. Happy na sila, kahit piso nga eh. Ganon sana. Kailangan nangyayari ngayon, ang importer, wholesaler, retailer ay halos isang tao lang. Kaya 3/4 of the supply ng rice controlled by less than 10 people. Yun ang cartel. Okay. Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor cautions Theo Laurel against going after market vendors. There are too many of them. They cannot cartelize retail rates. According to Free Farmers Federation National Manager Raul Montemayor. So, dapat ibahin ninyo ang retailer, yung mga kawawa dyan sa market stall na yun, kumikita lang ng piso o 2. Maligaya na yun. Ang problema, paano nila labanan, paano nila buwagin ang mga rice cartel. Kaya, maalala ko ulit ang SONA ng Pangulo noong 2023, correct me if I'm wrong. Basta yung sinabi niya na smugglers, hoarders, profiteers, your days are numbered. Nako, palakpak ang palakpak ang nandun sa Kongreso. So ano yung days are numbered? Ilang days na? Mag 2 years na nga eh. Nandyan pa rin sila. Problema pa rin hanggang ngayon. So anong problema? It's all about leadership. Hindi katulad si panahon ni PRRD. Example, yung problema sa tanimbala sa airport. Sabi niya, sige, ituloy nyo lang, ipapakain ko sa inyong bala. Nako, puminto sila. Dahil may dating, may fear factor, ganun po ang leadership. Ano pa?
Yung droga, sabi niya, I hate drugs. Gugurgurin ko kayo. Anong nangyari? Di, naglaylo ang mga ano. O ngayon, wala na. So, it's a big challenge. Paano ngayon mapababa ang presyo ng bigas? Dapat sana, ang presyo ng imported rice ngayon nasa 35 to 40 na lang. Kailang, yung ordinary imported rice, mga 50 pa rin mataas. So, good luck sa gagawin ng Department of Agriculture na mag price cap o ceiling. Sana hindi magbunga ito. Sana hindi mangyari itong kinakatakutan ni Mr. Jarius Bundok na magkaroon ng rice shortage. At saludo tayo dito sa mga columnist na ito. Yan, Jarius Bundok, Bo Chanco, Chito Beltran, of course, si Malotikia, Rigoberto Tiglao, yan, ilang mga mainstream journalist, mainstream media journalist na bumabati ko sa nakikita nilang kapalpakan ng gobyerno.